Alam nyo guys, ipinapakita lang talaga ni Kibuloy na napakawalang puso niya. Wala siyang pakialam sa kanyang KOJC member. Wala siyang pakialam sa kanyang mga fanatiko. Wala siyang pagkikare. Wala siyang pagmamahal. Kasi ang ginagawa niya guys sa kanyang mga miyembro, ginagawa niyang shield para lang proteksyonan ang kanyang sarili. See, makasarili ka mula noon hanggang ngayon, ganun pa din ang estilo mo. Makasarili ka. Hindi ka ba naaawa sa mga KOJC member mo na mga nasusugatan, nakakatanggol sa'yo? Alam mo, Kibuloy, kung mahal mo ang mga miyembro mo, kung mahal mo ang mga tagapagsunod mo, sana sumuko ka na in the first place. Hindi mo pinaabot sa punto na meron na pong nangyayaring nagkakasugatan. Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, na-raid po ngayong araw ang compound ni Kibuloy, which is 3 pala. Kanina kasi outdated ako. Ang akala ko lang yung ni-raid yung sa simbahan. Ang ni-raid pala guys, 3, magkakasabay, alas 4 ng umaga. Ni-raid yung KOJC compound, ni-raid ang Glory Mountain, ni-raid yung sa Barangay Tamayong. So ang nangyari guys, ito maipi-play akong video Yung nangyari po guys sa Barangay Tamayong, parang aggressive yung mga tao doon. Wala sanang problema kung puro lang kayo sisigaw, puro lang kayo kukukuda, puro lang kayo dadadadakdak. Ang nangyari kasi guys, parang may nagkakasakitan na. To the point yung PNP staff na naka-assign doon, pinusasan na guys yung lalaki. Alam mo Kibuloy, hindi ka man lang naawa sa mga fanatiko mo, hindi ka man lang naawa sa mga supporters mo, ginagawa mo silang shield para protektahan lamang ang sarili mo, makasarili ka. Makasarili ka, promise. Wala kang awa, wala kang puso. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago according sa mga statement ng mga, napinsala mo, ganun yung ugali mo, makasarili ka. Di ba yung mga nagte-testimony noon, kailangan mag-offer ng 10%. Tapos halos lahat ng sweldo nila dapat ibigay sa'yo. Makasarili ka. Tapos ngayon naman na pinaghuli ka, ginagawa mong shield, ginagawa mong barriers. Yung mga supporters mo, nasan yung utak mo? Nasan yung puso mo? Nasan yung awa mo? Kahit pa paano, magbigay ka naman ng kahit konting care lang sa mga KOJC member mo. Ito namang mga KOJC fanatiko, mga yawa kayo, bakit kayo sunod ng sunod sa inuutos niya? Para kayong kumakain ng tae. Nakakainis guys. Tingnan niyo may papakita akong photos. Yan nakikita niyo yan? Pinusasan. Yan po yung may dala ng itak. Parang gusto niyang pagtatatagain yung PNP SAF battalion. Gusto niyang pagtatatagain Meron akong, sirang-sira, Mamaya, ipi-play natin ng video. Sinira po, guys, yung gate. Paano naman hindi sisirain yan? May warrant of arrest itong si Kibuloy. At alam nila na baka dyan posibleng nagtatago ang suspected person. Matagal ka nang may warrant of arrest, Kibuloy. So, huwag kayong magre-reklamo. Itong mga KOJC member na, hindi, tinatanggalan nyo kami ng wala na talagang demokrasya. Ang gobyernong ito, mga ganyan-ganyan. Hindi naman po si President Marcos ang nag-utos niyan Sino ba yung nagsagawa ng Senate hearing? Di ba si Senator Risa Ontiveros? Malamang si Senator Risa Ontiveros ang nag-order niyan. Mga yawa talaga to. Anyway, ipi-play natin ngayon guys yung video. Papanoodin nyo 2 minutes to.
Ang agresibo nila, no? Kita nyo? Hindi na napakita sa video yung lalaking merong itak. Pero nakita nyo naman si ate yung may dalang pamukpok. 'Di ba? Ang aggressive nila. Ang aggressive nila. So ngayon, kung may mangyari mang may nasugatan sa inyo, aba hindi na po yan problema ng PNP SAF. Dahil unang-una, aarestuhin nila, hinahanap nila si Kibuloy. Kayo naman, paharang-harang kayo dyan. Para sana mas mabilis ang proseso, ibigay nyo si Kibuloy. Ang ginagawa nyo, pinagtatakpan nyo eh. Ba't ang dami nyo dyan? Sa Glory Mountain, ano yun? 'Di ba? Alam nyo, nakakatawa mang isipin, pero ginagawa lang ni Kibuloy na shield itong kanyang mga supporters. Hindi ka ba naawa, Kibuloy? Wala ka talagang malasakit, no? Hindi mo talaga mahal yung mga miyembro mo. Hinahayaan mo lang sila na magkasakitan, na may masaktan. Kasi kung totoong mahal mo sila, susuko ka. Kasi ayaw mo nang may masaktan, di ba? Wala eh, nakikita nyo, makasarili. Sobrang makasarili. So ano, pinapanindigan mo na manlalaban ka? Ganun ba? Pinapanindigan mo na, mag-aaklas ka sa gobyernong to? Magmamataas ka? Pinapanindigan mo ba yon? Go ahead. Gusto mong manlaban? Gusto mong may masaktan? Gusto mong may magtagaktak na dugo dyan? Yan ba yung gusto mo? Yung may sakitan? Kasi kung mahal mo yung mga kinasasakupan mo, magpaparaya ka. Kahit masakit sa damdamin mo, kasi madaming sumusuporta din sa iyo eh. Kahit papaano, may mga nauupo ka pa. Kung mahal mo sila, protektahan mo sila. Sumuko ka. Yan lamang po ang natatanging paraan. Sumuko ka. Wala eh. Ayaw mo sumuko. Ayaw mo talagang mag-give way. Ganyan ka ba talaga? Ganyan ka ba talaga? Makasarili? Asan yung pagmamahal mo? Hindi ka na talaga nagbago. Magbago ka na, Kibuloy. Ito na yung time of reckoning. Sinisingil ka na sa mga kasalanan mo. 'Di ba? Hindi ka naman mapupunta sa ganitong sitwasyon kung in the first place, wala kang ginawang katarantaduhan. Wala kang ginawang kasalanan. 'Di ba? Yung 5 kasamahan mo, sumuko na, nakapagpiyansa na. Eh ikaw, kahit pagpiyansa ng kaso mo, hindi ka makapagpiyansa. 2 kasi guys yung kaso niya. Kaso sa Pasay, tas kaso dito. Sa Davao. So, sa Davao kasi, yun eh, pwede siyang magpiyansa. Pero yung kaso niya doon sa Pasay, hindi non-bailable yun. Ngayon guys, kung sabi nga ni Harry Roque, kung mga taga Davao yan, maintindihan nila. Ang problema guys, parang feeling nila, mga taga Ilocos daw, yung mga na yan, yung mga nilagay dyan ng mga batalyon. So meaning to say, yung mga taga Davao Police, kaya nilang kontrolin. For the picture lang pala, yung ginawa nilang pag-arrest. For the picture lang, parang pamidya lang, ganun. Pero kung totoo, wala lang, silicone, tas ganun. Kasi nung unang niraid, di ba, nakapasok pa sila eh. Di ba, mapapansin nyo? Nakapasok pa sila, shake hands pa noon. Ngayon, hindi na nila ma-shake hands kasi ibang tao na. Hindi nila kayang kontrolin. Di ba? Pansin nyo? Ganun eh. Ganun yung nakita ko eh. Masyado talaga tong mga na to. Grabe. Grabe guys, nakakaiyak. Para sa mga miyembro ng KOJC na sumusunod lang kayo sa parang ipot ni Kibuloy. Kahit pa paano, maawa naman kayo sa sarili ninyo. Kung mahal niyo ang bayang ito, tumiwalag kayo dyan. Pumunta kayo sa totoo, sa katotohanan. Although sabihin na lang natin na may nagawang maganda itong si Kibuloy sa ibang miyembro ng KOJC, pero kawawa naman yung ibang miyembro na minaltrato, inabuso. Diba di porket nagawan ka niya ng mabuti, hindi niya na magagawang gumawa ng masama sa iba. Merong ganun eh. Mabuti sa'yo, pagdating sa iba, masama. Diba? Nakakalungkot lang guys, na umabot pa tayo sa punto na ganito. Grabe. Talagang may sakitan. Mukhang aabot pa ata sa sa patayan to pag lumala ang tensyon. Although hindi naman national issue itong si Kibuloy, pero malaki siyang problema sa ating mga kababayan na humihingi ng hustisya na hanggang ngayon hindi pa din nakakamit yung hustisya. 'Di ba?
Tagal nilang hiningi ang hustisya. Tapos hanggang ngayon, hindi pa din napapagbayad yung may kasalanan. At matagal na yung warrant order na yan. Ba ano yung mga nginangakak na mga bibig nyo dyan? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.